Mga katuto, kumusta, kumusta, kumusta? Good morning po sa inyong lahat. Ano po ba ang ating mga kwentuhan? Ano po ba ang ating mga pinagkakaabalahan sa mga oras na ito? Mga katuto, kumusta po kayo? Gising na po ba ang lahat? O baka naman mayroon po dyang natutulog pa, ha? Alalahanin po natin, Friday pa lamang po ngayon. So, hindi pa ho tayo po pwedeng magpa-easy-easy. Ika nga, ha? Kumilos, kumilos, kumilos na po habang may oras pa, mga katoto. Alright, so sa pagkakataong ito, dadako ulit tayo sa atin pong kwentuhan at talakayan patungkol po sa baranggayan. At mga nakaraang araw ay atin pong napag-usapan ang istruktura o organisasyon ng isang barangay, ano ang pumapaloob dito at paano ginagawa ang isang barangay, at pwede bang dagdagan, pwede bang bawasan, pwede bang walain o i-dissolve ang isang barangay. At syempre tinalakay din natin kung papaano ang proseso upang pumili ng mga halal na barangay, at syempre yung ating term of office, no? Ang kung ilang termino sila po pwede, hanggang kailan sila, at tinalakay din natin ang barangay assembly kung saan ay ito ang pinakamataas na klase ng organisasyon sa pambaranggayan, dahil sa asembleya ay nagkakaroon ng palitan ng ideya at kuro-kuro, at anumang napagkaisahan sa asembleya ay maaari itong isang ganap na batas ng barangay. At siyempre, pinag-usapan din natin ang katarungang pambarangay o lupong tagapamayapa. At ngayon naman, mga katuto, tayo po'y dadako sa isa pang organisasyon na napapaloob. Napaka-importante, napakahalaga din po ng gampanin ng organisasyong ito. Ito po ang Barangay Development Council. Okay po ba? Ang Barangay Development Council ay ito po ang isang committee, no? Isang organisasyon na napapaloob sa barangay na siyang responsable sa mga pagpaplano. Ano ang gagawin natin sa loob ng 3 taon? O sa loob ng 5 taon? Ano ang mga nakaatang sa ating mga balikat? Ano ang gagawin natin sa unang 3 buwan, sa unang 1 taon na panunungkulan? Dito po pinag-uusapan ang mga plano na makakabuti, makakapagpaunlad sa pamayanan sa isang barangay, mga katuto. Saglit lamang po, dahil kailangan kong palabasin ang isang pusa dito, dahil kung hindi ay nako, saglit lang po, ha. Labas, labas. Oh, labas. Dito pala kayo. Labas. Ayun. Ayun nga. So, napaka-importante po, mga katuto, kung sino ang napaka-importante malaman natin kung sino ang napapaloob dito sa Barangay Development Council. At umpisahan na natin, mga katuto. Okay po ba? Siyempre, ang kauna-unahang dapat na nasa Barangay Development Council ay ang miyembro ng Sagundiang Barangay na pinamumunuan ng ating punong barangay at ng mga kagawad. Sila po ang mahalagang component sa Barangay Development Plan or Barangay Development Council, dahil sila po ang naatasan bilang mga halal, bilang mga lingkod barangay. Sila po ang gagawa. Sila po ang magpaplano, sila po ang mag-iisip, hindi po ang mamamayan. Oo, pwede tayong mag-suggest kung talagang maganda naman ang suggestion na makakatulong sa pamayanan. Pero ang responsable po dyan, nakaatang po sa balikat, ay ang atin pong mga
sangguniang barangay o ang ating mga halal na barangay. Sila po ang kauna-unahang component. Sumunod po dyan ay ang mga representative ng mga non-governmental organization o yung people's organization na napapaloob sa barangay. Sa barangay. Kung mayroon po mga asosasyon dyan, senior citizens, mayroon dyang SOMBA, mayroon po dyang mga matuda, ito yung tricycle, mayroon po dyang mga PODA, itong mga sidecar, or mayroon po dyang LGBTQ, mayroon po dyang mga solo parents, mayroon po dyang mga tao gama, mayroon po rin mga triskilyon. Sila po yung mga non-governmental organization na kailangang maging kabahagi din sa pagplaplano kung ano ang makakabuti sa barangay. Sila ay magbibigay ng mga inputs kung papaano. Halimbawa, ang mga senior citizens, ang concern nila ay kanilang pagtanda, ano ba ang pupwedeng gawin? Magsasuggest ang mga senior citizens para sa kapakanan nila. So, isasuggest nila at titingnan ng barangay, sangguniang barangay o ng kapulungan ng Barangay Development Council kung pwedeng pagbigyan yung suggestion, no, ng ating mga senior citizens. Ganon din ang mga solo parents. Ano bang mga pangangailangan ng mga solo parents doon sa barangay? Ang ating mga tao gama, diba? Anong pangangailangan nila o paano sila makakatulong? Napaka-importante po bilang bahagi ng Barangay Development Council ang People's Organization as a requirement din, no? As a requirement. At syempre representative ng congressman, no? Dapat ang congressman ay magpadala ng kanyang tao tuwing mayroong Barangay Development Council na ginaganap ang isang barangay. Bakit? Para siya ang magkwento sa congressman natin na ito yung napag-usapan. May mga projects sila, may mga infrastructure silang gagawin at wala silang pondo, wala silang kakayanan. Kaya ang gagawin ng congressman, pagdating sa kongreso, magpapasa siya ng batas para itong barangay development, itong infrastructure na kailangan ng isang barangay, i-aprobahan at magkaroon ng budget. Yun po yun. Kaya kailangan ho na mayroong partisipasyon ang congressman o representative lang. Okay na yun. Dahil sigurado namang ikukwento yan, no? Kung ano ang mga napag-usapan. At kailangan niyang ikwento, no? At syempre, ang mga functions ng Barangay Development Council ay mag-mobilize ng mga tao, people's participation, no? Mag-mobilize tayo. O sino dyan? Sino mga gustong sumama? O mayroon tayong development planning, kailangan, di ba? Para mag-participate ang mamamayan, no? At syempre yung prepare ng barangay development plans base sa local requirements. Kung ano pa kailangan ng barangay, syempre hindi tayo po pwedeng maggawa ng isang tawag nito, sports facility sa barangay. Pwede naman, actually pwede. Ang tanong, mayroon ka bang space para magtayo ng isang gymnasium? Wala naman, di ba? So, siyempre, hindi mo yan ipapili, mo yan isasali sa plano. O, di ba? O di kaya magkaroon ng isang circus sa barangay. Gaano ba kahalaga ang circus show? Importante ba yan? Sino bang makikinabang dyan? Ganun po ang mga pag-uusapan dyan. Ano? At siyempre, i-monitor yung mga implementation, evaluate ang mga implementation na ipatupad, mga proyekto, mga programa na ipinatupad sa pamamagitan ng kung nasunod ba ang napag-usapan sa Barangay Development Council, sa Barangay Development Planning, nasunod ba ito, naisakatuparan ba ito, naganap ba ito. So, i-monitor at i-evaluate, no? At syempre,
kung ano pang mga pwedeng gawin base o naaayon sa saligang batas. Ganun po kaimportante, ganun po kahalaga, ganun po ang papel ng ating Barangay Development Council o Barangay Development Planning na katuwang ng pamunuan ng barangay para magdisenyo ng mga programa, ng mga proyekto na angkop kailangan sa isang pamayanan. Alright mga katoto, sige po. Kung mayroon po kayong mga katanungan, huwag po mag-atubili. Pwede ho kayong mag-comment sa baba at sabihin nyo po ang inyong katanungan na baka maaari po nating sagutin. Okay po, kahit yung mga nagdaang topics natin, pwede ho nyong balikan at pwede ho kayong mag-comment para isa-isahin po natin, i-discuss po sa inyo, balikan natin at madagdagan pa natin, mapalawak pa natin. Alright, so sige po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsama sa akin sa panunood nitong ating discussion tungkol sa barangayan. Muli po, ito po ang inyong Katoto Emog. Nagpapasalamat. Magandang umaga.